Ang hirap po niya i-set up sa phone. Okay, so sinasabi niya is itong ating V380 smart camera na nabili natin dito sa TikTok, no? And ang maganda dito, as you can see, dalawa na yung camera niya. Yung isa kasi dyan, naka-steady, and then yung isa, pwede siyang i-move. As you can see here dito sa aking isang phone, no, connected na siya. Ito yung first camera na naka-steady, and then ito naman yung isang pwedeng ma-move. And pwede natin siyang i-control dito sa mismong app na ginagamit. Maganda rin kasi sa CCTV na to, madali lang siya i-install, no? Ilalagay mo lang siya dun sa lagay ng mga bombilya or ilaw kasi yung pinaka-power niya is bulb type. Yan. So in my experience, madali ko lang naman siya na-connect, no? Ang gagawin lang natin is download natin yung mismong app, yung V380 Pro na app sa Play Store. And meron siyang 3 ways to connect actually dito sa kanyang manual. Andyan na rin yung mga steps. Pwedeng via QR code, Bluetooth network connection, or AP hotspot. Yan. So sa akin, ang ginawa ko is via Bluetooth Wi-Fi. And so, sige, turo ko na rin sa'yo para masundan mo na mas mabilis. And so, dito sa mismong app niya, pag mag-add ka ng new camera, click mo tong plus sign. And then, add camera. And tapos dito, magpapascan siya sa'yo ng QR code, no? And then, yung QR code na yan, makikita mo yan sa mismong camera natin. Ayun, sa gilid na yun. Nakikita niyo yun? Yan yung i-scan nyo. And so, ngayon, pag na-scan mo na yung QR code na yan sa camera, mapupunta siya dito sa ating Bluetooth connection mode, no? So, ang gagawin mo is, i-connect mo siya dun sa Wi-Fi na ginagamit nyo sa bahay. So, dapat, ang signal ng Wi-Fi is yung 2.4 GHz. Alright? Di siya gagana pag yung 5 GHz yung gagamitin. So, 2.5 GHz ka mag-connect and then lagay mo yung password ng Wi-Fi nyo. And nandito, kapag na-scan mo kasi yung QR code, automatically na siya mag-connect dito. Okay, wait mo lang siya and then magpa-prompt na siya na connected. So, once connected, mapupunta ka dito sa page na to, which is yung adding completed na page. So, dito, lagyan mo lang ng pangalan yung CCTV and yun na, tapos na siya. Yan. So, kapag connected na yung CCTV mo, may makikita ka na dito na CCTV and kung anong name yung nilagay mo sa kanya. Tapos, pwede mo na siyang ma-view. Pwede mo na siyang ma-monitor ngayon. Ayan. So, kung gusto niyo rin ng ganitong dual camera na CCTV na pwede niyo ma-monitor kahit nasan kayo, basta meron kayo Wi-Fi or data, yan. Check nyo na lang dyan sa Yellow Basket. Diyan ko nabili yung sa akin para same quality and legit store din yung mapagbilan nyo. Sana nakatulong tong video and if you have any other questions, just let me know in the comments and follow for more tech content.